Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Taurus sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative, depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ng sun, moon at rising sign, kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. I-enter ko lang ang aking membership, baka lang magustuhan nyo. So to join ay pakiclick lang ang join button para sa mga exclusive perks. Anyways, meron dito dalawa kasi court cards natin so walang specific description dito, literal na general reading ito. Mamaya tingnan natin dito sa clarifier cards kung may lalabas na ibang court card. So alamin natin tong Earth Kitten. Well, ang dating sa akin kasi parang may someone na problemado sa career niya, na para bang gusto niya mag-adventure sa topic ng career. Either di na siya masaya sa work niya dahil sa mga katrabaho niya, or di na siya masaya sa salary na meron siya, na para bang yun nga, gusto niyang mag-explore or mag-try ng something new sa career. Siguro gusto niya mag-sideline. Naisipan niya na, either nangyayari na to o mangyayari pa lang, naisipan na niyang magkaroon ng sideline na ibang source of income, or literal na magsimula na maghanap ng bagong career. So mag-i-start na yung someone dito, or baka nag-i-start na maghanap-hanap sa internet ng job vacancy. Kaya lang kasi ito yung 5 of Earth So sa part na to, wala siyang mahanap na better dun sa current job niya. So para to sa mga taong may employer na, or may current job o job. Kung yung iba sa inyo ay walang trabaho, di para to sa someone na malapit sa kanila na may trabaho, na sila yung makaka-experience nito. So, ganun wala silang mahanap na mas better sa current job nila, or siguro, for some reason, hindi nila pamasabi kung magte-take risk ba sila o hindi. Puno ng worry yung isip nila na baka magkamali sila ng decision. Kaya yun, napunta sila sa 5 of Earth o 5 of Pentacles, na tuloy-tuloy pa rin ang hardship, na
kinakaharap. Dito. Sa part na to, okay? Kasi may dalawa pa naman, don't worry. Ngayon. Four of Sky, oh. Ito, Four of Swords. Kasi ito, contemplation card to eh. Kaya nga siya natutulog. Inactivity. Ang dating. Ano siyang ginagawa? Nagpo-procrastinate na lang dito. O, nasa process siya ng pagmuni-muni. Nag-iisip-isip. Ayun. Andito na yung ano, King of Swords. Kasi ano yan eh, swords, diba? Magiging somewhat logical siya dito. Tingnan natin anong tong ano, King of Swords. Dagdagan natin yung information. Kasi mahirap mag-rely sa isang card lang eh. Wala tayo talagang literal na naging bida, no? Although meron din dito, kaya lang outcome na kasi tayo eh, so hindi to pwede maging bida. So literal na general reading to, walang specific gender o identity yung tao dito. So ito ay literal na general reading. Anyways, Two of Earth, Two of Sky, Sky, Tom, Os, ano ba to? Knight of Swords yan. Oh, double to, oh. Two of Earth, tapos Two of, ano ba to? Swords. So, pag ganyang umuulit ang 2, so literal na may confusion, duality. Kasi kung dalawang 2, maraming pwedeng meaning nga. So, pag relationship, pwedeng infidelity. Kung single, edi may makahanap na somewhat soulmate o partner in crime. Eh, kasi hindi naman to relationship eh. Career, di ba? So, more like, pag naging 2, so, from 1 career, naging 2. E di, magkakaroon na ng pangalawang option dito. Magte-take action na dito. Ito kasing ano, Sky King of Swords. May nabasa ako na pwede rin pala siyang card ng transformation. Yung King of Swords, naguluhan din ako pero ganun. Kasi nga sa sobrang intelligent, nag-experiment o willing sa new concept o knowledge. Kaya ayun, pwede rin siyang transformation. O true intelligence siguro. Kasi magiging somewhat critical siya dito sa Sky King. Hahanapin niya na talaga yung kanyang
gustong passion, o gustong salary. Lalo't nandito tong Sky, nasa pamamagitan ng kanyang intelligence, paghahanap, pagre-research. Diba? Tuto. Diba? May pangalawa na siyang job dito kasi magte-take action siya. So, sa madaling salita, hindi siya mag-give up sa paghahanap ng better salary. Hindi naman siya magre-resign dito eh. Wala naman nabanggit. Although nandito itong Four of Swords. Pero hindi ko yan kina-clarify sa ngayon na magre-resign yung tao dito. Kasi ang dating, naghahanap-hanap naman siya eh. Wala nga lang siya mahanap na better salary sa current job niya o better benefits. Siguro may nakikita rin naman siyang better salary, kaya lang na masyadong benefits, kaya napapaisip-isip pa rin siya kung magte-take risk o hindi. Kaya nandun yung Five of Pentacles na nagwo-worry o being insecure. Pero tingin ko nga, kaka-research niya dito, mahanap niya na yung better salary. At doon pa lang siya magre-resign. Kasi magte-take action dito. Hanapin niya na. Tingnan mo, yung pusa, inabol niya yung gusto niya, yung ibon. So, yung paglaro. So, ang dating kahabulin niyang dream niya, hindi siya titigil, magiging determinado siya. So, pag nahanap niya na yon, yung better salary, better benefits, na gusto niya, edi, ayun, saka pa lang siya magre-resign. So, habang wala pa siya nakikita, di pa magre-resign yung tao dito. So, again, naging career reading na tayo. Kasi, yung na-pick up natin, dito love reading. Anyways, ano pang masasabi nito? Ibang senaryo. Dito wala tayong clue kasi hindi naman to love reading. Hindi natin gagamitin yung mga clue cards ko. So, dito na lang tayo sa ibang senaryo. Sa ibang senaryo, Obaculum Moth. Kasi pag Obaculum, di ba, usually yan yung ginagamit ng mga manghuhula. Tulad ko. Mga psychic na ang ginagamit ay ano nga ba yan? Ano nga ba yan? Kalimutan ko, Diyos ko po. Clairaudience, claircognizant, clairvoyant. Clairvoyance. Kasi tao yung voyant. Clairvoyant. Ginagamit nila yung clairvoyance. Okay? Ngayon, nandito tong moth. So, pag kasi moth, maraming pwedeng meaning kasi yan. Pwedeng transformation dahil butterfly pa rin naman siya, di ba? Or toxicity. So, paano naging toxicity? Kasi moth siya, di ba? Kumbaga, aware siya na kapag pumunta siya sa apoy, masusunog siya. Pero gusto niya pa rin. So, doon siya naging toxic. Kasi, alam niya nang mamamatay siya pag lumapit siya sa apoy. Pero, for some reason, gusto niya yung apoy na yon. So, ayun, sa kagustuhan niya, di, nasunog siya. Maraming ganon, di ba? Kung mapapansin nyo yung moth, gusto nila sa apoy. O lampara. Anyways. So, ano mapipredict nyo dito? Yun nga, may kailangan sa transformation o may mapipredict silang parang warning sign regarding toxicity. So case to case basis kung anong mapipredict ng iba sa inyo. Pero again, magiging somewhat clairvoyant yung iba sa inyo. So, pag clairvoyant, may image sila eh, makikita sa vision nila, parang daydreaming or through dreams. Doon nila makikita tong warning sign na sinasabi ko or transformation.
Or pwede rin sa TV, habang nanonood sila ng TV, may magigit sila. Or habang may tinitingnan sila, may sasagi sa isip nila, ganyan. Malawak kasi yung clairvoyance. Anyways, ito, ano to? Ribbon pentagram. So, paano naman tong ganitong klaseng case? Pentagram. Kasi yung pentagram ay pwede ring pentacle. Ha? Kasi yung pentagram nga, mukha rin siya pentacle. Matanggulo ko. But anyways, ang alam ko kasi yung pentagram ginagamit ng mga witch noong sinaunang panahon o hanggang ngayon pa rin siguro, bilang protection. Protection mula sa negative energies. So, ang ginagawa nila, nagdo-drawing sila ng ganyan sa bahay nila, or create sila ng symbol na ganyan para nga mataboy ang mga negative energies na pwedeng pumasok sa bahay nila. Makikita nyo rin yan sa mga bells. May mga bells ang ginagamit yung mga witch nung sinaunang panahon, o ewan ko hanggang ngayon siguro. Ina-attach nila sa bell yan. Kasi nga, protection. So, yung bell, nilalagay nila sa harap ng pinto. Para, yun nga, protection. Na walang papasok na kahit anong negative energies o toxic people sa bahay nila. Ito kasi ribbon. Pag nakita ko ng ribbon, mukhang babae, di ba? Kasi, babae lang naman naglalagay ng ribbon. Pero, pwede rin sa LGBTQ. Pero, kung feminine energy, di ba? So, yung feminine energy natin, literal na babae, ay somewhat protektado sa period na to. O baka magkapera, who knows. Kasi yung pentagram nga, para rin siyang pentacle. So, pag ginamit natin yung tarot, di ba? Pentacle pwedeng may kinalaman sa pera. So, baka magka-pera siya. Or, may importante siyang decision na maaaring gawin. Sa period na to, or kung di siya magkakapera, baka may matanggap siyang something like gift. Ay, 19 minutes na pala to. So, punta na tayo dito sa last deck natin. Since 19 minutes na. Basahin ko na lang tong part na to. Kasi may mga message pala dito. Basahin ko na lang tong part na to. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo i-fit sa sitwasyon nyo. General advice na to for this period, whole period. So, sabi dito, boundaries. Know when to put up and let down your walls. Sabi naman din dito, spread your wings
confidence that leads to freedom and growth. At ang huli, wow, ito maganda, manifestation, law of attraction, thoughts become things. So in short, dahil law of attraction, isipin lang natin ay positibo para positive din ang ma-attract o maging result. Okay? Nang kung ano mang gustong i-manifest ng iba sa inyo. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.